Matapos i-reveal ni Kashima na gagawin ulit nila ang pagmasaker at this time sa JCC, ay ngayon na ire-review natin ang Chapter 87 at 88 ng Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksihan na natin ang karugtong sa tagumpay ng explosive attack ni Shin laban kay Satoda Sense, at sa episode na ito ay ire-reveal din ang database at magsisimula na rin ang patayan sa loob ng JCC. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter kay Shin na nakafocus sa kanyang gidawang atake kay Satoda. Makikita ang reaksyon ni Seba sapagkat nasangga pa rin si Satoda at seryoso ang mukha nito. Mabilis niyang hinila ang jacket ni Shin, ikinagulat nito at itinapon siya. Wala pa rin daw silbi ang ginawa nila, sabi ni Seba at Shin. Agad namang nilapitan ni Akira si Shin habang ang isang kamay niya na ginamit sa panangga sa atake ni Shin kanina ay nanganginig. Napahawak na lang siya rito at naisip sa kanyang isipan. Ang mga batang ito ay nakarating ng malayo sa napakaikling panahon. Grabe ang dedikasyon nila. Napaluha siya rito. Talong ni Shin, ano pang problema? Sagot ni Akira, may allergies ba raw itong si Satoda Sense? Nasa isipan ni Satoda, paano na? Sa kabila ng pagiging bata pa nila, muntik na nila ako mapatay kanina. Napakabigat ng mga salitang narinig ni Shin. Lumapit si Akira at sabi, Sense, patawad. Nasaktan ka ba namin? Sinabi ni Shin na lumayo. Ngulit nangangiti si Satoda at pinuri si Akira. Magaling, nagamit nyo ng tama ang lakas ng tatlo ninyo, pero malayo pa ang daan na tatahakin ninyo. Nagulat sina Shin at Seba sa sinabi niya. Maya-maya pa, sinabi ni Satoda kay Seba na ang invisibility suit nito ay hindi nakukubli ang tunog ng presensya niya. Kailangan pa ng improvement sa invention na yan. Sinabi ni Shin kay Seba, na-lecture ka tuloy. Painis na tugon ni Seba, ibigay mo na sa akin ang suit ko, hindi ko na ipapahiram ulit sa'yo. Binigyan naman ni Satoda ng komento si Akira. Akira, ang pangalan mo, di ba? May pambihirang mata ka. Nakikita mo ang ruta patungo sa target sa napaka-accurate na paraan. Nagpasalamat si Akira at na-realize na hindi magpo-progress kung magre-rely lang siya sa talent niya. Kapag nagmamadali ka palagi, posibleng mapunta ka sa peligro. Parang sa sports na kahit ang player na may pinakamatalas na atensyon ay nalilito sa mga feints. Na-realize ni Akira na sinadya ni Satoda kanina ang paggawa ng peking pathway. Pero magaling ang tapang mo. Dapat ipagpatuloy mo, sabi ni Satoda. Opo, sagot ni Akira. Sinabi ni Satoda kay Shin, kayong mga kagaya mo ay maagang namamatay. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Shin na may glove. Nasaktan si Shin ngunit sinabi ni Satoda, willing kang magbayad ng kahit ano para sa kapangyarihan, di ba? Pero hindi ka dapat mag-rely sa ganito, parang droga. Bakit nagmamadali ka? Tugon ni Shin, alam ko na hindi ako talentado at malakas. Problema ko na ito. Hinawakan ni Satoda ang braso ni Shin at nagulat siya nang parang gumawa siya ng isang suntok. Sa isipan ni Shin, ang katawal ko ay nagre-react na. Pinaliwanag ni Satoda na dapat gamitin ang bewang bilang axis at circular motion upang i-deflect ang attack at maging stable ang cordon. Ang technique na ito ay tinawag na rotation principle kung saan hindi na mahalaga ang gender ng gumagamit. Itinapos ni Satoda ang kanyang paliwanag. Kayo mga estudyante, nag-effort talaga. Kailangan ko na sigurong sagutin ang tanong mo. Hindi makapaniwala si Shin. Sabi ni Satoda, ang database ay palayaw lang isang tao. Classmate niya ito na may memory na hindi pangkaraniwan at ngayon ay nagtatrabaho dito sa paaralan. Matapos ang revelasyon, inilipat ang eksena sa janitor, ang lolo ni Aman. Inapproach si Aman at sabi niya, oh, lolo! Sinabpok ng janitor ang ulo ni Aman at sabi, ikaw talaga. Tanong ni Aman, para saan po yun? Tugon ng matanda, nasabi sa akin ng teacher mo na hindi ka raw pumapasok sa klase. Tugon ni Aman, yan po ang ika-782 na beses na pinupukpok niyo po ang ulo ko. Ire-report ko po talaga kayo sa PTA para matanggal kayo sa trabaho. Tugon ng matanda, matandaan mo, ibig mong sabihin ay ika-783 na beses. Naalala ni Amane ang mga petsa at araw na pinukpok ng lolo niya ang ulo niya. Tanong niya, yan po ba ang pinuntahan ninyo rito para sabihin lang ang mga bagay na yan? Sagot ng matanda, sa tingin mo ba hindi ko alam na kamakailan lang ay sumusuporta ka sa mga suspicious na grupo ng mga assassin? Ayokong makisama ka sa kanila. Alam kong kinamumulian mo ang ama mo. Hindi mo na kailangan pang maging isang assassin. Pwede ka namang magkaroon ng regular na trabaho.
Sagot naman ni Amane, Lolo, hindi ka po ba galit na ang sarili mong anak ang pinatay? Hindi ako masasatisfy hanggat hindi ko pa siya napapatay sa sarili kong mga kamay. Nagsalita ang lolo ni Amane, Amane, tinakbuhan mo kanina ang cute na guro na nagtatraining pa lang. Sa tingin mo ba'y gupong-gupo ka sa sarili mo? Bilang lolo mo, nahihiya ako sa'yo. Painis na sabi ni Amane, tinignan mo pala kami kanina? Sagot ng matanda habang papaalis. Well, kaya pala wala ka talagang laban sa kanya. Tanong ni Amane, nakilala mo po ba ang teacher na yon? Sagot ng matanda, oo. Simula pa nung estudyante pa siya at out of 38,764 na estudyante na nakita ko dito sa JCC, ang teacher na iyon ang pinakamalakas at magaling na fighter na naging estudyante rito. Nagulat si Amane sa sinabi ng matanda. Dagdag pa ng matanda, basta tandaan mo Amane, kahit anong mangyari, nasa tabi mo lang ako at kakampin kita. Kung may problema ka, pwede mo akong kausapin o ang iyong mga guro. Kasabay nito, umalis ang janitor. Naalala naman ni Amane na sinabi ni Kashima sa kanya na i-recreate nila ang massacre na nangyari sa JAA at gagawin nila ito sa JCC. Inalala rin niya ang kanyang mga naging kaibigan dito sa JCC. Tumawag si Kashima kay Amane at sabi, Amane, patungkol sa request namin na i-shutdown ng security system ng JCC, napag-isipan mo na ba ang dapat mong gawin? Sagot ni Amane, gagawin ko ang utos nyo pero sa isang kondisyon. Ipangako nyo na hindi nyo sasaktan ang mga estudyante at guro dito. Sagot ni Kashima, oo. Paliwanag ni Amane, ang goal mo ay ang kunin ng database. Erase ang lahat ng records ng boss nyo, hindi ang imasakir ang lahat dito. Kasunod na sagot ni Kashima, oo, mas prefer ko nga na isettle ang mga bagay sa mapayapang paraan kung posible. Tinanggap ni Amane ang kondisyon at nag-usap silang muli bago putulin ang tawag. Sabi ni Gio, kahit anong security system na nasisira lang ng mga bata ay basura. Sabi ni Uzuki, kahit ang pinakamalakas na lock daw ay madaling pasukin mula sa loob sa JCC. Malambot ito sa magagaling na estudyante at yun ang kinaiinis ko noon. Dagdag pa ni Kashima, ang mga magagaling na estudyante may pribilehyo na makapasok sa maraming building sa JCC. Sabi ni Gio, so yan daw pala ang rason na kailangan nila ng isang nerd, si Amane. Makikita si Amane na naghahanda at nakapasok na sa Central Control Office gamit ang kanyang ID. Maya-maya tumunog ang alarm sa buong JCC at sinabi na ang security system ay napilitang mag-shutdown. Ang system recovery ay mangyayari daw after 10 seconds. Makikita ang gulat ni Shin at Uzuki. Sabi ni Uzuki, ngayon ay oras na para i-erase ang ilang memories. Makikita si Amane sa loob ng control room. Walang malay ang mga tao roon. Sabi ni Amane kay Kashima sa cellphone, nasa loob na ako ng control room. Sagot ni Kashima, sige, i-shutdown muna ang security system. Ang mga kasamahan namin sa search operations ay naka-standby na malapit sa JCC airspace at magpo-proceed sa pagwawasak ng database. Ngayon, isa ka ng opisyal na miyembro ng aming grupo. Habang sisirain ni Amane ang computer, dumating si Sakamoto at pinigilan siya. Hindi ko hayang mangyari ito. Amane, huwag kang makialam tito. Sino ka ba talaga? Sakamoto, sinasabi mo ba na ibebenta mo ang JCC Kisler? Amane, anong bang alam mo? Wala akong ibang choice. Habang hinahawakan ni Sakamoto ang balikat ni Amane, sinabi niya, alam ko, kung rebelde ka na, iisipin mo talaga ang paggawa ng masamang bagay. Hindi mo alam kung anong gagawin mo lalo na kung mapupunta si Hana sa ganyang sitwasyon. Amane sa isip niya, hindi siya nakikinig sa akin. Sakamoto, ang JCC ay walang kinalaman sa ama mo. Gusto mo bang masaktan ang mga taong pinapahalagahan mo dito? Amane, syempre hindi. Nagsalita si Kashima sa cellphone. Ikaw bang asawa ni Sakamoto? Ano bang ginagawa mo rito? Sakamoto, may napakasamang tingin ng batang ito, ipinapakita mo ang mukha mo rito at hindi ka makakatanggap ng awa sa akin. Paliwanag sa isip ni Kashima, napakatapang daw ng vibe ng asawa ni Sakamoto. Noel, asawa nga pala si Sakamoto, kaya sinabi ni Kashima kay Amane, huwag mong paniwalaan ang babaeng ito. Ang asawa niya ay isang psycho na matamatay na tao na ini-enjoy na saktan ng mga tao noon sa tren. Sabi ni Sakamoto, hindi mo hinihintulutan ng mga taong umupo sa mga reserve na upuan para sa mga disabled. Hindi ko alam anong klaseng kasunduan ang binigay mo sa kanila. Tinrato nila ang anak ko kapalit. Kaya hug mong silang pagkakatiwanaan. Sagot ni Kashima na, ang revolusyon ay nangangailangan talaga ng ilang sakripisyo. Ikaw at ang asawa mo, hindi talaga nakakakita sa mas malaking larawan. Nang marinig ito ni Amane, sabi niya, teka, yan din ba ang tingin mo sa JCC? Pinangako mo sa akin na wala kang sasaktan dito. Hindi kita tutulungan kung sasaktan mo lang ang mga tao sa paaralang ito.
Nasagot naman ni Kashima, "Bata ka pa talaga. Sige, ikaw nang bahala rito, Club Jam." Nalipat ang video call kay Club Jam at habang nakatingin si Amani sa cellphone, bigla namang gumawa ng palakpak si Club Jam na nagpalakas sa tibok ng puso ni Amani. Nagtaka si Sakamoto dahil parang nag-iba ang kilos ni Amani. Sabi ni Club Jam, "Sabi ko sa iyo, Mr. Kashima, di ba ako nang bahala rito?" Maya-maya, mabilis na winasak ni Amani ang computer. Nag-alarm ang buong JCC. Ngunit after 10 seconds, na-restore naman ng security system. Natanong ni Shin, "Ano yun?" Sabi ni Akira, "Biglang nawala ang alarm sa loob ng 10 segundo." Si Seba naman, "Nag-malfunction ba yun?" Nagsalita si Satoda Sensei habang estudyante sa isang room may nagtaka kung anong nangyari. Sabi ng guro, "Mahimik sila." Sabi naman ng isang estudyante, "Sensei, may mga intruder siguro na nakapasok dito sa campus." Sagot ng guro, "Ang security system ay nag-shutdown lang ng 10 seconds. Wala raw kaya makapag-invade dito sa campus." Sabi ng babaeng estudyante, "Napakabobo naman ng mga lalaki." Biglang nagsalita si Kanaguri, "Oo, tama. Kaya manahimik ka, Yamada. Nakakaistorbo ka sa mga estudyanteng gustong matuto rito." Sabi naman ng estudyante, "Ang pangalan ko, Yabuchi." Sagot ni Kanaguri, "Isa ka lang extra dito kaya hindi yan nagmamatter. Tumahimik ka na." Sabi ng guro, "Hiligpit mo yo." Sagot ni Kanaguri, "Ayoko." "Guro, then i-report mo yan sa staff mamaya pagkatapos ng klase." Nagsaligang isang estudyante, "Huy, kamukha niya yung director ng mga murder films. Ano nga ang pangalan niya?" Sagot ni Kanaguri, "Nakita mo na pala ang mga gawa ko. May maganda kang taste. Ilalagay ko ang pangalan mo sa end credits." Maya-maya, nilapitan ng guro si Kanaguri at hinawakan ng kanyang kamera. Sa isang iglap, pinutol ni Kanaguri ang ulo ng guro at sabi, "Cut!" Napahulog ang ulo ng guro sa sahig. Nagulat ang mga estudyante. Sabi ni Kanaguri, "Ngayon na nagawa ko to. Wala nang guro dito na makakagawa ng footage na gusto ko." Nagsigawan ng mga estudyante. Ngunit sabi ni Kanaguri, "Teka, kumalma kayong lahat. Ako ang magiging guro nyo." Habang nagtuturo si Kanaguri tungkol sa pelikula, makikita ang pinagpapawisan ng mga estudyante. Sabi niya, "Bakit naninigas kayong lahat? Nagiging unnatural ang eksena." Maya-maya, tinamaan siya ng isang explosive weapon at maririnig ang nagsasalita, "Na-detect ang isang intruder sa lecture hall 12. Makikita na ng dalawang guro na dumating ang isa na may daladalang busuka na tumama kanina kay Kanaguri. Sabi niya, "May pikrat sa mukha na matagal-tagal na rin mula na makita ko ang tunay na aksyon dito. Dati, maganda raw tingnan sa mata ng mga estudyante." Makikita si Kanaguri na nakatayo at sabi, "Hindi inaasahan ni Noda na iyon ang aking huling salita." Nasabi ng guro, ang pangalan niya ay Inui. Ibabalik kay Sakamoto, makikita na kakagising lang ni Amane. Tanong ni Sakamoto, "Ayos kang ba? Bakit mo pinutol ang security system kanina?" Sagot ni Amane, "Ngayon ko lang alam. Matapos ang ginawa kong palakpak kanina, baka nakadala na raw ako ng mga masasamang tao rito." "Sakamoto, huwag kang magpanik. Ang database ang kanilang hahanapin. Kaya sa ngayon, ipaprioritize nila ang impormasyon kaysa sa pagmamasakan ng mga tao." Tanong ni Amane, "Ang database? Totoo ba ito?" Biglang dumating si Shin. "Mr. Sakamoto, hinanap ko talaga kita." Sagot ni Shin, "Shin, may balita po ako sa inyo." Nagulat si Akira kasi ang magandang babaeng ito at isang teacher na nagtitraining ay Sakamoto pala. Sinabi ni Shin, "Isa lang yan disguise at ipapaliwanag ko mamaya kung paano nangyari ito." Tanong ni Seba, "Pero paano ang mga principles ng physical matter? Napakataba ni Sakamoto at napakaslim ng disguise niya ngayon." Tanong ni Sakamoto, "Ano ba ang balita?" "Shin, na-identify ko na po ang database. Isa lang pala itong nickname o palayaw ng isang janitor na nagtatrabaho dito ng matagal." Naggulat sina Sakamoto at Amane. Pinagpawisan sila. "Shin, ang janitor na yun ay may pambihirang memorya. Naaalala niya kahit anumang detalye ng estudyante na kilala niya. Isang data hindi nawawasak. Ang database pala ay isang tao mismo." "Shin, kaya kailangan nating hanapin ang janitor ngayon para malaman kung may alam ito tungkol kay Slur." Sakamoto at Amane, "Naku, mabigat ito." "Amane, Lulu, ano bang gagawin ko? Kasalanan ko to." Nang makita ng kaba at panginginig ni Amane, sinabi ni Sakamoto, "Ayos lang yan. Ipaubaya mo na lang sa amin. Ang sino mang mag-cause ng problema ito sa campus ay mae-expel." Naalala ni Amane ang sinabi ng lolo,
Out of 38,764 na estudyanteng nakita ko dito sa JCC, si Sakamoto ang pinakamagaling at malakas na fighter sa lahat. Kaya sinabihan niya si Sakamoto, "Pakiusap, iligtas niyo ang JCC at ang lolo ko." Matapos niya na makikita na pinatay na ni Kanaguri ang 2 taong umatake kanina sa kanya. Sabi niya, "Lahat sa inyo ay hindi talaga ka-salvage. Ang mga kagaya niyong teacher ay wala talagang chancing sa movie director. Nasaan na ang cast? Hindi ako makakapag-shoot ng ganito." Sakay na Sakamoto, nakita niya si Satoda Sensei na nakatayo lang sa hallway. Sabi ni Kanaguri, "Ayos, dito tayo sa Japanese horror." Kaya ang susunod na makakaharap ni Kanaguri ay si Satoda Sensei. Isang nakakabat, intense na labanan ang mangyayari. Kikilos na rin si Sakamoto para isalba ang JCC, lalo na ang database sa isang tao, ang janitor, na kailangang protektahan. Ang lahat ng labanan at kaganapan ay masasaksihan nyo sa susunod na chapter, kaya tutok lang kayo. Dito muna natin tatapusin ng video na last panel ng ito. Kung nagustuhan nyo ang video, maaari kayong mag-like, comment o subscribe para sa mas marami pang videos tulad nito. Maraming salamat, this is Mr. Aya Inimes, and see you sa susunod na video.